Mapagpalang araw mga kapatid. Sasagutin natin sa video na ito ang live video ni Mr. Anton Ramirez patungkol sa ating videong pagsagot sa kanyang sinabi na ang sinner's prayer ay hindi umano biblikal at hindi sang-ayon sa salita ng Diyos. Ang sinner's prayer ay isang pagtanggap sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat ayon sa Biblia, ang mga sumampalataya ay makatanggap ng buhay na walang hanggan o makatanggap ng kaligtasan. O sa madaling salita, ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas or ang sinuman. Ngayon, ang problema, ginamit ni Mr. Anton Ramirez ang Romans chapter 10 verse 13 upang sabihin na ang whosoever doon ay hindi tumutukoy sa mga sasampalataya pa lang sa Panginoon, kundi tumutukoy umano sa mga mananampalataya na o sa mga ligtas na. At ang salitang save doon sa shall be saved, ang salitang save doon ay tumutukoy umano sa national salvation. Yun po ang ginamit niyang terminology upang maging panglapat doon sa paniniwala niyang iyan. At ginawa niyang reference ang 1 Corinthians chapter 12 verse 13 upang maging panglapat doon sa kanyang paniniwala na ang mga tumatawag umano sa Panginoon sa Romans chapter 10 verse 13 ay yun daw yung mga mananampalataya na. Yan, hindi po yun yung sinasabi sa context ng Romans chapter 10. Hindi mo pwedeng kunin yung sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3 upang maging panglapat sa Romans chapter 10 verse 13 na magkaiba po ang konteksto. Ngayon, sa 1 Corinthians chapter 12 verse 3, ang konteksto po diyan ay tumutukoy sa mga mananampalataya na may banal na Espiritu Santo upang tumawag sa Panginoon kay Kristo na Panginoon na may sinseridad at may pagkatakot sa Diyos. Sapagkat alam po mismo ni Mr. Anton Ramirez na hindi lamang ang mga mananampalataya o mga ligtas ang tumatawag sa Panginoon. Marami ngayong mga taong nasa ibang denominasyon tumatawag sa pangalan ng Panginoon, pero iba po ang kailang pamamaraan ng kaligtasan. So ang interpretasyon dito sa 1 Corinthians 12 verse 13 na ang mga sumampalataya na ginabayan ng banal na Espiritu Santo ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon na may sinseridad at pagkatakot sa Diyos ng buong puso. Pero ang mga walang pananampalataya, sila ay gumagamit sa pangalan ng Panginoon na walang sinseridad, walang kredibilidad at ginagamit ang Biblia, ang salita ng Diyos upang maging para sa kailang kapanganan at pakinabang. Yun po yung ibig sabihin. Kasi makikita po natin ngayon sa ibang denominasyon, may mga taong sikat, may mga nagbabiral na video, kagaya ni Joey Teves, Teves ba yun? Teves, na isang binatang born again daw sila at ang kanyang practices ay nagpapagaling sila ng may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo at sila daw umano ay puspos ng banal na espiritu. Sila ay natutumba pag tinapatan ng kamay ni Teves, Joey Teves, at nanginginig sila. Yun ang mga taong nagpractice na hindi sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Ngayon, may mga tao bang tumatawag sa Panginoon kay Kristo na hindi ligtas? Meron, pero nga lang yung sinabi ko kanina na walang kredibilidad at ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon para sa kanilang sariling kapakanan at pakinabang. Gaya sa verse 21 and 22 ng Matthew chapter 7, maraming mga tao doon na mga ngaral na ginagamit ang pangalan ng Panginoon para magpagaling, magpalayas ng mga demonyo at bumuhay ng mga patay. Pero pagdating ng araw, sila ay hindi mga ligtas sapagkat ang kailang pagtawag sa Panginoon ay hindi sumasang-ayon sa ebanghilyong itinuturo ng Panginoong Hesukristo. Akala nila na sa pamamagitan ng kailang mga ginawang yon, mga mabubuting gawa, tumutulong sa kapwa, sa anong mga ginawa nila sa pangalan ng Panginoon, akala nila doon sila maliligtas. So, hindi pwedeng gawing reference ni Pastor Anton Ramirez yung 1 Corinthians 12 verse 3 para maging panglapat doon sa kanyang pagkaunawa sa Romans chapter 10 verse 13 na ang whosoever doon na tumawag sa Panginoon or tatawag sa Panginoon ay tumutukoy sa mga mananampalataya na. Ayon sa konteksto, ang mga tatawag doon, ang whosoever doon ay tumutukoy sa mga wala pang kaligtasan. Ngayon, ang sabi kasi sa verse 9, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Now, kung sasampalataya ka sa Panginoong Hesukristo ng buong puso na siya ay nabuhay muli mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesukristo ay kasama yan sa Ebanghelyo na kapag sampalatayanan mo, ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
na yan din naman ay madalas ginagamit ng mga kampo ni Anton Ramirez sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 5 na si Kristo ay namatay, nabuhay muli ayon sa kasulatan. Ngayon, ang sabi sa verse 9 ng chapter 10 ng Romans, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So, ebanghelyo po ang tinutukoy dito na ipinapangaral ni Apostol Pablo. Kaya ang sabi sa verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Tiyak po maliligtas ang mga sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya mali po si Mr. Anton Ramirez na ang salitang whosoever dito na caller na tumatawag sa Panginoon ay tumutukoy sa mga mananampalataya. Hindi po yun. At ang salitang saved dito ay national salvation na kanyang ibinase sa Romans chapter 1 na ang panalangin ni Apostol Pablo ay my prayer to God for Israel is that they might be saved. So, doon nabuo ang konklusyon ni Mr. Anton Ramirez na national salvation ang tinutukoy sa Romans chapter 10 verse 13 na shall be saved ang sinumang tatawag sa Panginoon. Now, hindi naalala ni Mr. Anton Ramirez na hindi porket yun ang panalangin ni Apostol Pablo ay nangangahulugan na ang buong Israel ay maliligtas na. Alam niya mismo sa una pa lang kahit sa panahon ng mga Old Testament or ng mga propeta na ang Panginoong Hesukristo or ang Diyos ay nagpadala ng mga sugo, mga propeta, mga messenger para mangaral sa Israel patungkol sa kaligtasan, patungkol sa salita ng Diyos. Pero hindi lahat ng mga Hudyo ay sumampalataya sa Diyos. O hindi lahat sumampalataya sa salita ng Diyos na ipinangaral ng mga propeta na galing sa Diyos. So hindi sila nakatagpo ng kaligtasan at dahil majority sa kanila ang hindi sumampalataya sa Diyos, sila ay na-captive, sila ay naging alipin ng ibang mga bansa at ipinakita ng Diyos ang kanyang biyaya sa mga hintil na mga bansa gaya ng Babylonia, ano pang bansa na ginamit ng Diyos upang ipakita sa Israel na siya nga ay mabiyaya. Kaya sa panahon ni Nebuchadnezzar, sa panahon ng nila Daniel, naging ma-prosper yung bansang Babylonia dahil sa biyaya ng Diyos na ipinakita sa lugar na yon na siya nga ang tunay na Diyos na kayang magligtas sa Israel. Ganon din naman sa mga hintil ngayon, hindi porkit ang mga apostol ay isinugo sa mga hintil, lalo na si Apostol Pablo, hindi nangangahulugan lahat ng hintil ay maliligtas na. Pero ang desire ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa magawa. Yun po ang kanyang kalooban. Ngayon, ang pananampalatayang iyan, may nakapackage po yan. Yun po yung sinner's prayer na akala ni Mr. Anton Ramirez na wala sa Biblia at hindi itinuturo ng Biblia kasi hindi naman niya nababasa word for word. Now, ulitin ko, ang sinner's prayer ay isang pagtanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat ang tumanggap sa Panginoon mayroon talaga niyang conscience or human precept sa kanyang sarili na kinilala niya ang kanyang sarili ng makasalanan at kailangan niya ng tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, kaya ang sabi sa John chapter 1 verse 12, for as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So, ang mga nagsisampalataya or tumanggap sa Panginoon ay binigyang karapatan na maging anak ng Diyos. Malinaw, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos ang mga nagsitanggap or mga sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang context sa Romans chapter 10 ay hindi po sumasang-ayon sa pagkaunawa ni Mr. Anton Ramirez na ang whosoever doon ay tumutukoy sa mga mananampalataya at ang saved doon na salita ay tumutukoy sa national salvation. Dahil manila po sa konteksto, bakit kailangan ng Diyos magsugo ng mga tao or mga preachers sa Israel or sa ating mga hintil ngayon? Dahil para marinig nila ang ebanghelyo sa kaligtasan. Kasi kung walang nagsugo, walang mga messenger na makarating. Kung walang messenger, walang mga ngaral na makarating. Kung walang mga ngaral, walang makakarinig. At kung walang makakarinig, ibig sabihin, walang makasampalataya at walang makatawag sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang sabi sa Romans chapter 13,
chapter 10 verse 13, but whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Now, whosoever shall call, saan nagmumula yung pagtawag na yan? Doon sa verse 17 na, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kung hindi mo narinig ang salita ng Diyos, paano ka makasampalataya na si Kristo nga ang tagapagligtas? Paano mo masampalatayanan na sa Diyos lamang nagmumula ang buhay na walang hanggan? So, mali ang pag-unawa doon ni Mr. Anton Ramirez, at hindi po nila mapapatunayan na ang sinner's prayer ay isang hindi biblikal na aral, sapagkat ang sinner's prayer ay pagtanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Nung ako ay tinuruan ng Ebanghelyo, hindi ko naunawaan agad yung Ebanghelyo, sumunod ako sa isang panalangin. Pero hindi ako nagkonklusyon na dahil sumunod ako sa panalangin na yon, ako ay naligtas na. Bakit? Kasi hindi ko naman naunawaan yung Ebanghelyo, at yung pagsunod ko ay hindi ko naisa sa puso. Kasi unang-una, laking Katoliko, at unang-una, hindi ako agad naniwala sa mga itinuturo. So habang tumatanggal na naririnig ko yung Ebanghelyo, nagkaroon siya ng sense sa akin, at natanggap ko yung aral na si Kristo nga ang tanging daan, at nakilala ko ang aking sarili na isang makasalanan. So sa aking pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo, ako ay nananalangin sa Diyos. Tinanggap ko siya ng ganito: Panginoon, sumampalataya ako sa iyong salita na ikaw ay namatay, naipako sa krus, at nabuhay muli sa ikatlong araw. Kaya Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon ng aking buhay. Ako po'y sumasampalataya sa inyo, at alam kong ikaw ay makakapagligtas sa akin. Yun ang sinner's prayer. Magkaiba yan doon sa panalangin ng mga ligtas na, kagaya ng ating mga pangangailangan ngayon. Nanalangin tayo sa Diyos bilang ligtas na, Panginoon, iligtas mo ako sa pang-araw-araw, ibigay niyo ang aking mga pangangailangan sa bawat araw, Panginoon, ingatan niyo po ang aking pamilya, ingatan niyo po ang aming pag-alis, ang aming biyahe, ang anumang aming ginagawa, gawin niyo kaming involved sa ministry, palakasin mo kami sa aming pananampalataya. Iba yung mga panalangin niya ng isang ligtas, at iba ang sinner's prayer na siyang pagtanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Kasi ang pagtawag sa Panginoon, ayon sa Biblia, ikaw ay maliligtas. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Whosoever believeth shall not perish. Shall not perish means hindi ka mapapahamak. Ikaw ay maliligtas. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin doon, whosoever believeth shall not perish but have everlasting life. Yan po ang malinaw na ituruturo ng Biblia, at ni isa wala pong patunay na mali ang sinner's prayer. Puro lang sila twisting the scriptures, and bibigyan nila ng sariling analogy, sariling terminology para maging swak sa kailang nabuong pananampalataya. Yan po ang katotohanan, at nawa mga kapatid, patuloy tayong mag-aral sa salita ng Diyos pagkamat busy tayo, anuman ang ating ginagawa, sapagkat napakarami na ngayong mga nagtuturo na hindi sumasang-ayon sa salita ng Panginoong Jesucristo. Marami na ngayong mga tao, especially sa Baptist denominations, na sila ay nakikinig na sa mga bagong aral na hindi naman itinuturo ng Biblia, mga bagong aral na nagsisusulputan, na naging maganda lang sa paningin, naging maganda lang sa pangdinig, ay tinutolerate na nila agad, binibigyan nila agad na pansin kasi bago sa pandinig nga eh. Yun ang sabi ng Biblia, na darating ang panahon na mga tao ay magbigay pansin sa mga aral ng diablo. So baka hindi nyo namamalayan na isa na kayo sa mga katuparan na nagsisitingin or tumitingin sa mga maling aral na hindi sang-ayon sa salita ng Diyos. Kaya maraming salamat sa iyong panonood, at God bless you po sa inyong lahat.